Unfortunately, hindi pa po natin nakikita yung pagbaba at ang hindi po nasasabi ng mga ulat ay nauubos o nawawala sa palengke yung regular milled rice. Yun po kasi yung mas mura sa well-milled na binibili ng ating mga kababayan dahil yun yung 45 to 50 ang presyo. Nakikita nyo na po ba na merong trend sa pagbaba ng presyo ng bigas? Sa totoo lang po, nung in-announce last week, yung pag-ikot nila Speaker Valdez at ilang mga kongresista, umikot din kagad tayo. Unfortunately, hindi pa po natin nakikita yung pagbaba. At ang hindi po nasasabi ng mga ulat ay nauubos o nawawala sa palengke yung regular milled rice. Yun po kasi yung mas mura sa well-milled na binibili ng ating mga kababayan dahil yun yung 45 to 50 ang presyo. Pero hanggang kahapon, very few mga outlets po nagbebenta ng regular milled. Ang pinakamura well-milled na pataas. So kumbaga, yung pinakamurang klase ng bigas, pahirapan kung meron bang available nito sa mga palengke, bibihira lang makita? Opo, pahirapan. Meron tayong nakikita, kahit yung mga ibang nakausap natin, meron silang nakapaskil na 45, 46. Pero yun daw mga nasa 10 kilo lang ang ibebenta kada araw. So, pag naubos na yun, hindi na niya nare-replenish kasi yun lang din daw ang pasok sa kanila, ang sabi ng mga retailers. Kaya yun ang isang concern natin na may report ka nga na mura, although mahal pa rin siya, no? Pero iilan at kukunti lang yun at hindi sa lahat ng mga pamilyahan po ay nakikita yung mga regular bills. Yun po ang concern natin na dahil panay ang sabi na mura, unfortunately po, kahit anong monitoring ng DA sa kanyang bantay presyo, hindi pa rin nagmumura ang presyo po ng bigas. Parang nagtutugma ito sa mismo dito sa DA Bantay Presyo na Facebook page nila. Meron silang post dito. Pero may indikasyon. Halimbawa, yung nabanggit nyo po na regular milled na naglalaro daw sa 42 to 48 pesos ang kada kilo. Pero available lang ito, batay sa kanilang mismong monitoring, dito sa Metro Manila, available lang ito sa 5 mga palengke. Dito sa Commonwealth, Guadalupe, La Huerta. Ang dami nating mga palengke po dito sa out of 30 na mga palengke na kanila pong minumonitor. Yung well-milled rice naman, na nagkakahalaga ng nasa 45 to 55 pesos, out of 30 na kanilang minomonitor po, nasa 10 lugar lang o 10 mga palengke lang ito available. Alangan naman na gagastos pa. Magiging same as useless ito kung gagastos pa si Juan de la Cruz papunta doon sa isang palengke. Dagdag pamasahe lang kasi doon lang makakabili ng mas mura. Opo, tsaka yan po, Sir Admar, yan yung mga malalaking palengke. Usually, ang bumibili dyan, mga nagre-resell o mga wholesaler o yung mga may tindahan o nagbebenta ng bumibili ng pangyari para magbenta. Lalo na po yung mga talipapa o yung maliliit na tindahan. Doon kasi bumibili yung mga kababayan natin na pang-araw-araw lang ang sahod. Doon sila bumibili sa pang-araw-araw. Mas makikita natin, mas mahal pa yung presyo. Tapos, yan po ay NCR. Ang report sa atin, yung outside NCR, Bulacan tsaka Cavite lang, huwag ka nang lumayo, mas mahal Mas mahal po yung presyo, which is very ironic dahil ito yung mga nagpo-produce ng bigas, pero ng palay, pero sila yung lumalabas, mas mahal pa po yung presyo ng bigas. Parang kagaya din pala ito doon sa kanilang ino-offer na 29 na kada piso kada kilo na bigas na sa ilang mga kadiwa stores lang din available po, pero binabanggit nila meron ng mura. Ang problema, mura nga pero pahirapan sa kanila, no? Malayo o di kaya magdagdag pa sila sa budget nila para makabili nitong murang klase ng bigas. Actually, 29, very few na lang yan. Kaya ang next project nila yung 40. Yung sinasabi nilang 40 pesos. Pero again, tama po kayo, very limited yung outlet. At kung meron man yung outlet, very limited yung dami. Kaya hindi ka rin, kumbaga, ay hindi rin lahat makakabili.
sa presyong sinasubsidize po nila. Kasi yung 29 saka 40, may malaking subsidy na po ang gobyerno dyan. Hindi talaga siya yung presyo sa palengke na sinasabi nilang pag binaba ang taripa, bababa ng ganyang presyo. These are, again, subsidized po ng ating gobyerno, which is good. Kasi sabi naman natin, pwede mo namang mapababa ang presyo without reducing tariff. Kasi nga, ang kabilang mukha po niyan, habang hindi mo nakikita nagmumura yung bigas, kinakabahan na yung mga farmers natin dahil wala pa pong anihan, yung mga naunang ani, ay sobrang barat na po ang palay. Dati-rati hanggang 30, 29. Ngayon, ang dry nasa 23 na lang po, 24. Yung wet, yung yung fresh harvest, as low as 16 ang bentahan po ngayon. Kaya medyo kinakabahan po ang ating mga farmers. By the time umani sila ng November, December, baka po lalo bumagsak yung farm gate palay. Ang binabanggit po, Sir Jason, maganda na raw yung trend ng presyohan ng bigas sa Southeast Asia. Pero di po ba, yung mga binili sa mababang taripa, sa mataas na halaga? Di ba? Kumbaga, di ko lang alam kung ang mga bigas ba na dumating sa atin na imported, sa mababa na nakuha natin. Tapos isa pa, 'di ba, nagkaroon din ng issue na nasa at least 23,000 metric tons ng bigas nakatenga diyan sa Manila Port. At ito po, yung iba pa rito, merong mga kalahating taon na mahigit, ang pinakamatagal yata, kalahating taon na. So ito po ay nabili sa mataas na halaga ng mga trader sa mataas din na taripa. Imposible naman siguro na ibebenta nila ito sa murang halaga. Opo. Tama po kayo, yung pagkatapos na maging effective ng EO62, tinaas lang ng exporting countries yung presyo nila. Kaya sabi natin, yung matitipid mo dyan sa tariff reduction, hindi naman siya tatagos sa consumers. Ang nakikinabang lang dyan, tama kayo, yung exporting countries, tinaas lang. Tapos yung mismong importers natin, sa totoo lang ang pumasok na po na imported rice after ng EO62, nasa 800,000 metric tons na po. Malaki na siyang volume. Ibig sabihin, 30% na siya ng projected import mo for the year. Malaki na siya. And yet, tama kayo ulit, hindi naman reflective yung any tariff reduction or any decrease sa presyo ng imported rice. Kasi nga po, sabi natin dati pa, binubulsa lang naman ng mga importers. Yung sinasabing port congestion, actually, pag kinenta natin yung dami ng nasa mga pantalan, wala pa siyang 1% nung pumasok na import. Kaya baka naghahanap na lang ng justification na hindi bumababa ang presyo dahil sa mga bigas na nga dyan sa mga pantalan. Pero malit lang po ang bilang yan. Kung tutusin, malaki pagka binasa mo yung figures sa dami ng kumakain po ng bigas sa atin. Halos nasa 1% na po yan ng import natin for the year. Ito pa naman yung issue na hindi mo pwede maloko yung taong bayan dahil siguro may iba dyan araw-araw nang bumibili at araw-araw nilang nakikita nila na wala silang nakikitang murang bigas. Oo, na 42 kasi nga pahirapan. Saka po yung pangkaraniwang Pilipino po, bumibili ng bigas pang araw-araw. Tama kayo kasi yung sahod niya sa gabi, ibibili niya ng bigas. Oo. Kaya hindi naman siya pwedeng bumili ng 5 kilo sa isang pagsakan, pinakamarami na 2 kilo. Pero ang kalimitan, 1 hanggang 2 kilo ang binibili ng isang pamilya. Araw-araw, hindi na po siya kayang bumili ng 10 kilo, lalo na dahil kung sa 50 na lang yan, ibig sabihin 500, uubusin mo lang sa bigas. Hindi po kakayanin ng ordinaryong pamilya ang kumbaga makapag-stock pa lang bigas. Talagang araw-araw silang bumibili kasi hindi lang po yung kanilang capacity na makabili ng bigas. Oo. Ang sa atin lang naman dito, maging tapat. Kung mayroong nagmura, mas maganda, maraming mga lugar na nagtitinda kasi lalong magagalit yung taong bayan na dito. Sinasabi meron ng mura kasi ang pinakamura dito sa sinasabi ng Department of Agriculture bumaba na raw ng hanggang 3 piso kada kilo ang retail price ng imported na mga bigas. Pero kung bubusisiin mo talaga, mismo sila inamin nila na out of 30 sa kanilang minomonitor, 5 lang available yung 42 pesos, tapos 10 out of 30
available yung 45 pesos na sinasabi nila na tawag nito mura. Maswerte yung mga nakatira malapit dito sa mga halimbawa kagaya nitong dito sa Commonwealth Public Market, dito sa Guadalupe, sa La Huerta, sa Muntinlupa Public Market, sa Taguig. Paano yung sa iba? Mas marami po yung populasyon din sa iba. Tama po. Kaya nga po, kahit yung mga ikot natin, konti lang yung mga bigasan na may hiwalay pang imported tsaka local eh. Yung pangkaraniwan mo talaga makikita, wala namang distinction kung local siya o imported. Yung presyo lang ang makikita mo. Tapos, tama nga po, yung malalaking palengke, yun lang ang namang monitor, mas lalo dapat tingnan yung mga nasa looban at nasa mga malayo sa mga malalaking establishment. Kasi doon na may bili pang araw-araw yung mga kababayan natin. At yun nga po, tama rin kayo. Medyo talaga hindi mura. Tayo naman, kinokomment natin si Secretary Laurel. Kasi sinabi naman niya, mararamdaman to January. Wala naman siyang sinabing ngayong buwan. Ang mga nagsabi ito, yung mga nagtulak ng EU62, sila Secretary Balisasan, itong mga congressman na sumuporta sa EU62, sinabi nila as early as July, bababa ang presyo. October na po next month. Next week, October na. Tatlong ba na po ang EU62 by next week. Pero wala po tayo nakikita talaga na pagbaba ng presyo ng bigas. Opo, Sir Jason, sa tingin po ninyo, ano po ang dapat na gawin ng ating pamahalaan na para bumaba talaga ang presyo ng bigas? Sa nakikita nyo po? Ang sabi nga po dati natin, bago itong EU62, papayag na ang farmer sa guaranteed farm rate na 25. Kasi dati 30 siya. So sa 25, payag na siya, bilhin sa kanila sa ganung presyo para maibenta ng mas mura hanggang 40. Ang kailangan po siguro, patanggap natin na i-push nito yung 29 o 30 sa panahon ngayon. Pinakamura kakayanin 40 hanggang 45. Kung mabibili kung ang guaranteed price ng farmers ay 25 sa farm gate. Tapos eventually po sa long term, mapapababa mo yung farm gate pagka bumaba yung cost to produce niya. Ngayon po kasi ang gastos ng farmer sa per kilo ng palay nasa 17-18 po. Kaya mabigat talaga. Kaya pag nabili yung palay sa 17-18 sa anihan ngayon, halos cost of production lamang ng mga magsasaka yun. Wala siyang kinita. Balik puhunan lang siya kung sakasakali. Pag sa ganung presyo, mabibili yung kanyang palay. Ang long term po yun. Wag muna ng long term, hindi mo ng short term. Siguraduhin lang na bili po kahit sa 23 hanggang 20. Para naman po makilala ng consumer sa murang presyo ng bigas. Kasi kung magsasubsidize ka rin lang naman sa pag-import, bakit po yung mga foreign farmers pang tutulungan mo? Ba't hindi na lang itong mga local farmers natin, bilhin mo yung palay sa 25, kayo na maggiling gobyerno, may bibento po yan sa 40 to 45 per kilo. And ang problema pa nito, panahon ngayon ng tag-ulan, 'di ba? Tapos nagmura pa raw, sabi ng Federation of Free Farmers, nagmura din daw yung bilihan ng palay, no? Kasi nga hindi na nila ma-meet yung requirements doon sa mataas na na grado na binibili sa mataas na halaga ng ating pamahalaan po, Sir Jason. Kasi yung traders na kaya sobra-sobra yung stocks natin, sobra-sobra import, maganda yung ari natin itong huli nung March tsaka nung last year. Kaya alam nila maraming bigas, maraming stocks. Kaya ang sitwasyon dahil marami kang stocks, marami kang supply, paparating mo yung mga farmers. Kaya yun ang ating kinakatakot na baka by November, December po, yun ang peak harvest natin, baka bumagsak na sa cost of production lamang yung balay sa halagang 18 hanggang 20 pesos. Talagang luging-lugi ang farmer natin. Ang problema natin baka next year, konti ulit ang magtanim. Lalo tayong asa sa import. Kasi pag nakita ng farmer na hindi siya kikita, ba't pa siya magpapakapagod ng ilang buwan? Oo, at alam niyo po, Sir Jason, ang mga kumikita lang talaga ng husto dito is yung trader, laway lang ang puhunan, nangangapital lang, tapos
malimit din, baka sila din yung nag-aangkat ng bigas, sila din yung mga makakabenepisyo doon. Pero kawawa itong si magsasaka talaga dahil minsan hindi na sapat yung tulong mula sa government, tapos binabarat pa sila, pero grabe yung kayod nila para makapagtanim ng mga palay. Tama po. Tsaka yun po, bukod dun sa binanggit natin, sinabi na rin ng Bureau of Customs at saka ng DOF, 5 billion yung nawala sa kanila in only 3 months because of reduced tariff. Ibig sabihin, yung 5 billion na yan, binarama yung tarifa. Saan napunta yung 5 billion? Kung hindi naman bumaba ang presyo ng bigas, so yung 5 billion, pinaghati-hatian ng mga importer at trader. Sila ang kumita. Nalugi ang consumer, nalugi ang producer, nalugi ang gobyerno kasi foregone revenues po yung 5 billion inamin nila. Yun ang nabala sa tariff collection because of reduced tariff. So, talagang hindi ko pumulubos maunawaan kung sinong nag-isip ng EU62 nito na wala namang nakinabang kundi ito ang mga importer lamang. Opo. Siguro sir, mensahe na lang sa ating mga kababayan po, no, na parang nahihelo na dahil sa sinasabing may mura pero may piling lugar lang pala, lalo na dito sa Metro Manila. Di pa natin alam sa iba pang mga lugar kung talagang available ba yung mga murang bigas. Tayo naman po lahat talaga naghahangad ng murang bigas. Kaya lang wag natin sasabihin na yung mura kasi lalo magkakalit ang tao. Wala namang mura. And we're hoping na in the coming weeks, mayroong realization po itong mga nagtulak ng EU62 na aminin nila na nagkamali sila. Ibalik ang tamang tarifa para kumita naman po ating mga farmers at makinabang ang consumers. Dahil sa ngayon po talaga, wala po nakikinabang, including yung ating pong government because of foregone revenues. Maraming salamat. Si Ginoong Jason Kainglet po, ang Executive Director po ng grupong Sinay.